Magandang araw po mga kapatid. Our today's devotion is about freedom from pride. Tayo po ay magkaroon ng kalayaan sa kayabangan. Ang ating pong scripture reading ay nasa Romans chapter 8 verse 6 to 9 and our key verse ay nasa Proverbs chapter 16 verse 18. Ang sabi po, pride goeth before destruction and an haughty spirit before a fall. So bago daw po ang kapahamakan, ay meron mo ng pride. No? Ang pride, ang pagiging proud person, ang kayabangan, ay ang buhay na kapag lumalapit tayo sa Diyos, iniisip po natin na mas mataas po tayo sa Kanya. Pag ganun po ang naging attitude po natin, hindi po natin makikilala ang Diyos. Sapagkat in comparison sa buhay ko at sa Diyos, tayo po ay wala lang po, no? We are just nothing. Tayo po'y mula lamang sa putik na nilikha po ng ating Panginoong Diyos. So we need to understand na ang isang taong mayabang ay hindi po niya makikilala talaga ang Diyos. Sapagkat ang isa pong taong mayabang ay lagi pong nakatingin sa kanya pong ibaba. Maaring kanya pong nilulook down ang ibang tao, so hindi po siya makatitingin sa itaas. Therefore, hindi po niya makikilala ang Diyos sapagkat ang Diyos ay nasa itaas, ang Diyos ay mas superior sa kahit sino man po sa atin. So, ang pride po ay napakatinding kasalanan, napakatinding kasamaan. Kumbaga, kung i-compare sa ibang klase ng kasalanan, for example, sa galit, sa kasakiman, sa paglalasing, no? Ang mga bagay po na yon ay parang kagat lamang po ng langgam kung i-compare sa tindi po ng kasalanan ng pagiging pride. Sapagkat ang pride po ay mako-consider po natin na ito po ay magli-lead sa lahat ng iba't ibang uri ng kasalanan. Ang pride po dito dumadaloy ang pinakamatitinding kasalanan na pwedeng magawa ng isang tao. Dahil ang pride, alam po natin na ang diablo ay naging diablo dahil po sa kayabangan. At ang pride po ay ito po ay complete opposite ng dapat katangian ng mga Kristiyano. Yun po ay ang humility. At ang pride din po ay anti-God. No? Ito po ay laban talaga sa Diyos. Ito po ang buhay na independente sa Panginoon. Ito po ang buhay na sinasabi niya sa Diyos na hindi kita kailangan, hindi kita titingnan. Now, kung titingnan po natin sa ating sarili, paano po ba natin talaga masasabi ang ating sarili na tayo po ay merong pride? Ano po ang madaling paraan para ma-evaluate po natin ang ating sarili na isang proud person? Well, tanongin natin ang ating sarili. Gaano po natin kaayaw or ka-dislike ang mga sitwasyon sa buhay natin na tayo po ay ini-snub lamang, no? Tayo po ay hindi pinapansin, tayo po'y hindi pinapahalagahan sa mga ganong sitwasyon. Yun po ba'y ayaw natin? No? Lalo na po kapag may mga somebody or someone else na siyang nagso-show off, no? At hindi tayo, no? Pag may nakikita tayong somebody na mas maganda ang suot sa atin, mas maganda ang mukha sa atin, no? Mas maayos tingnan sa atin, yun po ba ay nadidislike po natin? Ayaw na ayaw po ba natin? So, paano pag mga sitwasyon na tayo po'y hindi pinapansin o hindi po pinapahalagahan, ayaw po ba natin ng ganoon? Sapagkat ang isang tao pong proud ay lagi po niyang nakikita ang kanyang sarili na dapat siya ang mas meron, siya ang mas better, no, compare sa kung kanino man pong tao. So I hope ang isa sa maging prayer po natin ay palayain tayo ng Diyos sa pagkatali, sa pagkahawak ng kayabangan. Sapagkat ang kayabangan ay dapat walang lugar sa isang Kristiyano dahil bago pa po ang kapahamakan, bago pa po ang distraction, bago pa po ang sirang buhay, ang kayabangan po ang siyang mananaig at makikita po sa atin. So let us pray to the Lord na tayo po'y kanyang maging magpagkumbaba sa kanyang kaharap-harapan dahil ang isa sa pinaka-struggle ng mga mananampalataya na kasalanan ay ang pride. So I hope na as a believers of Christ, maging honest tayo. If the Lord revealed to ourselves na tayo po'y may kayabangan, yun po'y ialis natin sa ating buhay sapagkat hindi tayo magiging matagumpay, hindi tayo mapagpapala at hindi magiging maayos ang ating buhay
kung ano man po ang ating kalagayan sa buhay ay magiging mayabang tayo. Let us pray. Lord God, salamat po sa mensaheng ito. I-reveal niyo po nawa anuman pong pride sa aking puso, sa aking buhay. Palayain niyo po ako, Panginoon Diyos, sa pagkaalipin sa kayabangan. At Panginoon, bigyan niyo po nawa ako ng mapagkumbabang espiritu. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.